Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 21, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. We already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente. Assassin na kinontrata umano ni VP Sara Duterte kaugnay sa banta sa buhay ni PBBM. Posibleng matukoy na ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Transport Group Manibela magsasagawa ng 2 araw na tigil pasada simula Miyerkules, bunsod ng pagsirit ng presyo ng langis. General Antonio Navarrete itinalaga bilang bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines. PNP todo ang paghahanda para sa ika-5 sona ng Pangulo at 112th anniversary ng INC sa July 27. Pangulong Marcos at Ambassador ng China nagharap sa Malacanang matapos ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan sugatan ang 2 Filipino Navy. At sa showbiz, Lovie Poe, isa ng Star Magic artist. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Humarap na si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa witness stand ng Impeachment Trial Court bilang huling testigo ng prosekusyon sa naging pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng First Family. May persons of interest na anya na natukoy ang NBI sa umano'y banta ni VP Sara at posibleng sa loob ng hanggang 6 na buwan ay matutukoy naman ang pagkakakilanlan ng kinontrata umanong assassin ng Vice Presidente. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. We already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Itong siniwalat ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kaugnay na nagpapatuloy na investigasyon ng binuong Special Task Force ukol sa umunoy banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng First Family. Si Matibag ang huling testigo na iniharap ng prosecution kaugnay ng Article 4. Tumanggi naman si Matibag nang tanungin ng prosecution na pangalanan ang sinasabing persons of interest. Ay makukompromiso po ang ating investigasyon at may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. Sa kabila niyan, nanindigan ng NBI Director na ang mga binitawang pahayag ng Vice Presidente sa online press conference noong November 2024 ay hindi lang banta sa buhay ng Pangulo kung hindi ay banta rin sa seguridad ng bansa. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. Dagdag pa niya ang hiwalay na panawagan ng kapatid ng Vice sa isang rally. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process. Meron pong mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live, meron pong mga magko-comment na barilin na yan, meron pong mga
sa video na nakuha ng ating CCD na mayroong nagkakasa ng baril at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. Ayon pa kay Matibag, kung titingnan din ang sinasabing pattern of violence, may kakayahan umano ang Vice Presidente na sa katuparan ang umano'y mga banta. Kabilang dito ayon kay Matibag, ang pagsapak ng Vice sa isang sheriff nung Davao City local official pa lamang siya noong 2011. Gayun din ang salaysay ng dating police officer at self-confessed member ng umano'y Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, kung saan isang bise sa tinuturing na arkitekto ng Oplan Tokhang o pagpatay sa drug users at pushers. She ordered us to lay low our killings through gun shooting because the media is asking too much. Just kidnap targets, then bury them in the quarry so they would go missing. Gayunman, tinutulan ng depensa ang pagpresenta ng naturang salaysay. Without the proper notarization and without the proper signature, then it is a mere scrap of paper. We cannot allow this witness to build his testimony based on this document. Desisyon ng presiding officer. It is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath. Sa cross-examination ng depensa ay dinin nito ang kakulangan ng kaalaman ni Matibag sa umunoy mga banta ng bise noong 2024, ngayong February 2026 lang niya pinamunuan ng NBI. Sa interjection naman ng Senator Judges, tinanong ni Senate President Sherwin Gatchalian kung ano ang timeline na matutukoy ng NBI ang umano'y assassin na kinontrata ng bise. As we go on to the progress, probably po within the 3 to 6 months, magkakaroon po tayo ng mas malinaw po na data tungkol po dito. But in 3 to 6 months, matutukoy na natin yung kakontrata. Yun po ang ating inaasahan. Miyerkules, July 22, muling haharap sa witness stand si Matibag para sa pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa at pagtatanong ng Senator Judges. Inanunsyo rin ng impeachment court na walang idaraos sa trial sa Lunes, July 27, araw ng State of the Nation address ng Pangulo at Martes, July 28. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sinabi ni Senate Impeachment Trial Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na maaaring magpasya si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kung pahihintulutan ng Bureau of Internal Revenue na ilabas ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa ikapitong araw ng impeachment trial nitong Lunes, inaprubahan ng Senado ang paglalabas ng subpoena duces tecum para sa BIR na layong makuha ang income tax at bank records ni VP Sara at asawa niyang si Manasseh Carpio. Pero sa ilalim ng National Internal Revenue Code, confidential ang tax records at hindi maaaring ilabas ng walang tamang otoridad. Kaya naman ayon kay Tongol, paggalang sa otoridad ng Senado ang paghingi ng pahintulot bilang co-equal branch of government at bilang impeachment court. Anya, kinakailangan umanong makuha muna ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang express authority o consent ng Pangulo bago sumunod sa subpoena. Pero diin ni Tongol, hindi dapat ituring na aksyon laban sa Vice Presidente ang posibleng pagbibigay ng permiso ng Pangulo. Itinakda sa July 30 ang deadline para sa compliance ng BIR. Samantala, nilinaw ni Tongol ang nauna niyang pahayag na nakapaghanda na umano ng ruling si Presiding Officer Francis Chiz Escudero bago pa talakay ng subpoena request ng prosecution. Ayon kay Tongol, ang tinutukoy niyang paghahanda ay bahagi lang ng tungkulin ni Escudero bilang Senator Judge, lalo't karaniwang pinaghahandaan ng mga Senator Judge ang iba-ibang posibleng senaryo batay sa mga impormasyong inihahayag sa bawat pagdinig. Paliwanag pa ni Tongol ang legal basis ng desisyon ni Escudero na maglabas lang ng limitadong subpoena sa impeachment trial ni VP Sara pero hindi nangangahulugang nauna nang napagpasahan ang issue bago pa ito formal na dinggin ng impeachment court. Mga ka-A to Z, agahan po ang paggising at pagbiyahe mamaya dahil may isa sa gawang transport strike ang transport group simula ngayong Miyerkules, July 22. Kasunod yan ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa na anila ay sobrang bigat na sa kanilang budget. May sinusulong din naman ang transport groups bilang kahit papaano ay ayuda sa mga tsuper. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano.
tila panibagong aray na naman sa mga commuter. Bunsod kasi ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa dahil pa rin sa kaguluhan sa Middle East. Inanunsyo ngayong Martes ng Transport Group na Manibela ang gagawing 2 araw na transport strike ngayong linggo. Magkakasa tayo simula bukas ng transport strike, Miyerkules at Huwebes, July 22 at July 23 na pwede pang ma-extend hanggang Biyernes, July 24. Magsisilbi itong kanilang panawagan sa pamahalaan at sa Department of Energy dahil pabigat na anila ng pabigat ang kanilang nararanasan dahil sa sunod-sunod na oil price hikes. Alas 5 ng umaga magsisimula ang tigil pasada ng mga makikisama sa strike, habang alas 7 ng umaga naman ang simula ng kilos protesta sa Philcoa sa Quezon City at magmamarcha hanggang sa tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Marami ang sasama at lalahok sa transport strike na ito. Hindi na tayo pwedeng magpingi-pingihan, hindi na tayo pwedeng magpulag-pulagan. Ito ang totoong issue ng mamamayang Pilipino. Bukod sa pagkondena sa pagsirit ng presyo ng langis at kawalan nila ng solusyon at aksyon ng pamahalaan, isinusulong din ng grupo ang 2 pisong dagdag sa pamasahe para sa mga public utility jeepney. Anila hindi na talaga sasapat ang naiuuwing kita sa pamamasada kung pataas ng pataas naman ang singil sa petrolyo, pero ang pamasaheng ibinabayad sa mga tsuper nananatiling maliit. Noong kasagsagan ng oil price hike, hindi man lamang kami nakatikim ng kahit katiting na pagtaas ng pamasahe. Yung piso na ibinigay sa atin, sana naman po nakikiusap kami na madagdagan pa ng piso. Kaya panawagan ng grupo sa Administrasyong Marcos Jr. Nakikiusap tayo sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., na sana marinig namin sa inyong SONA kung ano ang solusyon at plano ninyo upang maibsan ang hirap na dulot ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya ang sigaw ngayon ng grupo, Sharon Karim! Sharon Karim! Oil deregulation law! Oil deregulation law! inaabisuhan naman ang mga commuter at motorista na planuhin ng maaga ang biyahe at rutang dadaanan mula Miyerkules, July 22 hanggang Huwebes, July 23. Ito'y nang hindi maipit sa strike o mahuli sa lakad at pagpasok. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almuhano. Nasamsam ng Bureau of Customs ang 5 container ng misdeclared frozen agricultural products at iba pang food items mula China. Tinatayang nasa mahigit 23 million pesos ang kabuuang halaga ng mga kargumento, kabilang ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng buwis. Ayon sa Customs, bahagi ito ng pinalakas na kampanya ng pamahalaan laban sa agricultural smuggling at illegal importation. Nakikipag-ugnayan na ang BOC sa Department of Agriculture para sa operasyon at investigasyon sa mga nasabat na produkto. Naitala ang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano bandang alas 2:29 ng hapon ngayong Martes. Kita sa footage ng mga kamera sa Taal Volcano ang pagsabog nito na tumagal ng 3 minuto batay sa seismic, infrasound at visual observations. Ayon sa PHIVOX, nagbuga ito ng abo at steam-rich plumes na umabot sa 2,000 metro sa itaas ng bunganga bago tinangay ng hangin patimog silangan. Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Itinalaga si Philippine Army Commander Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Papalitan niya si General Romeo Browner Jr. na nagretiro na sa military service simula ngayong Martes. Ayon sa Department of National Defense, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakatalaga kay Navarrete. Miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1990 si Navarrete at nanungkulan bilang Army Commander simula July 31, 2025. Dati rin niyang pinamunuan ang Western Mindanao Command, 1st Infantry Division at Joint Task Force Zampelan.
Samantala papalitan naman si Nafarete bilang Philippine Army Chief ni Western Mindanao Commander Lieutenant General Donald Gumiran. Si Browner naman magugunita ang kauna-unahang AFP chief na nakakumpleto ng 3 taong termino sa ilalim ng batas na naglalayong palakasin ang professionalism at continuity ng modernization programs ng militar. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa nitong maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Sa ngayon naman, nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa Mindanao at Palawan. Patuloy na nararanasan ng kalat-kalat na katamtaman at malalakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, gayon din sa Central Visayas at Palawan na maaari magdulot ng pagbaha at landslide. Maulan din sa Eastern Visayas dahil sa trough o buntot ng isang low-pressure area. May mga pag-ulan din po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Patuloy ngang umuusbong sa Pilipinas ang sport na pickleball. Kaya naman ang mga competitive pickleball players nagtagisan ng galing at strategy sa katatapos lang na Pickleball Trio Challenge Grand Finals. 6 na Grand Finalist mula sa 89 teams ang naglaro sa kauna-unahang Trio Pickleball Tournament ng Active Hub ng isang mall. Hinirang na gold medalist ng DUPR9 ang Team Bosque at Team Zone ng The Zone Sports Center mula Makati para sa DUPR11. Ang pickleball ay pinaghalo-halong elemento ng tennis, badminton at table tennis na ginagamitan din ng elongated rectangular na paddle. Pinopromote din ng sport na ito ang aktibong lifestyle, pagbuo ng koneksyon sa ibang komunidad at, syempre, pasensya inside at outside the court. Sa Pinas, nasa mahigit 300 na ang registered pickleball clubs. Habang ang ilang mall patuloy ring nag-i-invest sa sport na ito, na meron ng tinatayang 86 pickleball courts sa 29 na location. 2016 pa unang nakilala sa bansa, partikular sa Cebu ang naturang sport hanggang sa patuloy na itong namayagpag sa mga sport enthusiast. Susunod, mga paghahanda ng kapulisan para sa ika-5 SONA ng Pangulo na nataon sa 112th anniversary ng Iglesia ni Cristo sa July 27, puspusan na. At AFP iginiit, hindi Pilipinas ang nagsimula ng gulo sa ayungin sa Shoal video ng China, mapanlin lang at tinatangka na namang baguhin ang kwento. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Dalawang malaking pagtitipon ang nakatakda sa Lunes, July 27. Bukod sa ika-5 ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., idaraos din ng Iglesia ni Cristo ang kanilang 112th anniversary. Kaya naman naka-full blast ang security measures ng Philippine National Police para sa araw na ito. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nakahanda na ang Philippine National Police para sa seguridad ng ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng ika-112 na anibersaryo at araw ng pasasalamat ng Iglesia ni Cristo sa July 27. Tiniyak ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nakalatag na ang mga komprehensibong hakbang upang mapanatili ang kaayusan. Ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo will be holding ang kanilang pasasalamat day for July 27. So mga laking gathering din yon. We need to secure that gathering. Aniya, naisapinal na ang mga plano kasama ang Armed Forces of the Philippines, mga lokal na pamahalaan at iba pang law enforcement agencies. We are securing not only the area, we are securing the activity as well as the personalities involved and or magpa-participate dito sa SONA. Inaasahan na ang mga kilos protesta sa ulat sa bayan ng Pangulo. That's why
it is not only the periphery of the House of Representatives, but maraming lugar. Like for example, we have Liwasang Bonifacio, we have U.S. Embassy, we have People Power Monument, we have the Senate, we have Malacanang. Sinabi ni Nartates na inilatag na rin ang traffic management plans katulad ng pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa Quezon City malapit sa Batasang Pambansa at Central Temple ng Iglesia ni Cristo. We have our zipper zones, zipper line, we have our no rally zone, we have our barriers, we have our CDM, etc. Name it, nandun lahat. Nauna nang inihayag ng PNP na humigit kumulang 20,000 na kapulisan ang ipapakalat upang tiyakin ang seguridad sa SONA. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Natukoy na ng Philippine National Police ang 2 suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nagsasagawa na ng hot pursuit operations ang kapulisan habang pinatatatag ang ebidensya para sa pagsasampa ng kaso. Sinabi ni Nartates na may matibay ng kaso laban sa mga umano'y gunman pero inaalam pa kung may mastermind ba sa likod ng pagpatay. Isa sa pinakamalakas na anggulong sinisiyasat ay ang posibleng inupahan ng isang sindikato ang mga suspect para isagawa ang pamamaril. We have already identified the suspects and still the investigators, the probers are hot on their tracks, especially pieces of evidence that can be collected and material for their prosecution. As of now, we are trying to make some arrests, but sinasabi ko nga, we have a good case already. Yung isa na profile na natin partly ay marami na pong pinakaharap na kaso or hinarap na kaso. So tinitignan natin yung mga group affiliations nila, yung kanilang mga past na mga activities or yung mga krimen na nagawa para po makabuo tayo ng full na picture. Sa ibang balita, bine-beripika ng PNP ang mga ulat na nakalabas na ng bansa. Si gambling tycoon Charlie Atong Ang na siyang itinuturong umano'y mastermind sa paglaho ng nasa 30 katao. Wanted si Ang batay sa mga warrant na inilabas ng mga korte sa Laguna at Batangas kaugnay ng umano'y pagdukot at pagpatay sa hindi bababa sa 34 na mga sabungero dahil umano sa pandaraya sa mga sabong noong 2021 at 2022. Pero ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nasa Pilipinas pa rin ang huling kumpirmadong lokasyon ni Ang. Pero sinisiyasat naman ng pulisya ang mga ulat na posibleng nakatakas na ito sa ibang bansa. Sa ngayon, pinakamalakas pa rin umano ang posibilidad na nandito lang sa Pilipinas si Ang ayon sa pulisya. Dumating na sa Pilipinas ngayong Martes si U.S. Secretary of State Marco Rubio para dumalo sa ASEAN Foreign Ministers meeting sa Maynila. Magtitipon-tipon ang mga foreign minister mula sa 11 ASEAN member states sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng US at Iran. Inaasahang tatalakayin ang posibleng epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa daloy ng energy supply sa rehiyon, maging ang tensyon sa South China Sea at patuloy na civil war sa Myanmar. Samantala, nagpahayag ng seryosong pagkabahala ang mga foreign minister ng Southeast Asia sa mabilis na pag-igting ng tensyon sa Middle East. Ayon sa mga lider, pinahihina ng panibagong labanan ng United States at Iran ang mga pagsisikap para sa mapayapang resolusyon sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya. Muli ring iginiit ng foreign ministers ang kahalagahan ng maritime safety, security at freedom of navigation. Hindi Pilipinas ang nagsimula ng gulo sa Ayungin Shoal. Yan ang iginiit ng kasundaluhan matapos ang panibagong akusasyon ng China na ang Pilipinas umano ang nag-udyok ng kumprontasyon kasabay ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Tinatawag naman ngayong gabi ng Martes ni PBBM ang kinatawan ng China para talakayin ang issue.
ito ay isang attempt nila na bumawi sa information space, sa information domain. Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na hindi Pilipinas ang nagsimula ng kumprontasyon sa Chinese Coast Guard na ikinasugat ng 2 Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea nitong Lunes, July 20. Sa mga video kasi at pahayag na ipinapakalat ngayon ng China sa social media, sinisisi ng Beijing ang Pilipinas na umano'y naging agresibo at unang lumapit at umatake sa CCG. Pero giit ng AFP, ang China ang unang lumapit sa kasundaluhan na nakadeploy sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. What they released was a spliced or incomplete part of the video. If they start from the very beginning, you would see that their boats came into close proximity of BRP Sierra Madre. Giit pa ng AFP, dumipensa lang ang Navy na nais itaboy ang 2 Chinese boats na kumukuha ng mga video sa BRP Sierra Madre. Pero doon na sila hinampas ng kahoy na batuta na nag-iwan ng sugat sa ulo sa isa sa mga biktima at sugat naman sa kamay sa isa pang Philippine Navy personnel. Naniniwala si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na bahagi lang ito ng plano ng China na patuloy na baguhin ang naratibo at ipakitang ang Pilipinas umano ang nagsisimula ng gulo. Ito'y sa kabila ng tumitibay na depensa at alyansa ng Pilipinas sa maraming bansa na naniniwala sa pagsisikap ng Pilipinas sa mapayapang maritime at seguridad sa karagatan sa gitna ng mga kasinungalingang naratibo ng China. May nilabas sila na video na putol-putol. So halatang inisplice nila at tinanggal nila ang provokasyon na ginawa nila. So ito ay paglilinlang na naman sa kung anuman ang binabalak ni Wang Yi na naratibo. Dagdag ng kalihim. Hindi ito politika. May plano sila kontrolahin talaga itong bansa na to for the Pacific Ocean Control. Ngayong Martes lang, ipinatawag ng Beijing ang kinatawan ng Pilipinas sa China, habang ipinatawag rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang ang ambasador ng China sa Pilipinas. Kinukundina po niya. Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Foreign Minister ng Australia sa insidente. Kasabay nito, inanunsyo ang panibagong 413 million peso na dagdag na suporta ng Australia para sa pagpapalakas ng aerial at drone technology ng Philippine Coast Guard para sa patuloy na pagbabantay para sa maritime safety at stability sa rehiyon. And we remain concerned about destabilizing and dangerous conduct in the South China Sea. We do understand the breadth of the challenges you face, including illegal fishing, maritime pollution, environmental damage and climate change. Pagtitiyak naman ng bagong talagang hepe ng kasundaluhan na si General Antonio Navarrete, magpapatuloy ang AFP sa pagbabantay sa katubigan ng bansa. We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. Sa ngayon, nailikas na mula sa Ayungin ang 2 Navy na nasugatan sa insidente. Ginunita ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang makasaysayang paglapag ng Apollo 11 mission sa buwan noong July 20, 1969. Sina NASA astronauts Neil Armstrong at Buzz Aldrin ang kauna-unahang mga tao na nakapaglakad sa lunar surface. Ayon sa NASA, naging mahalagang turning point ang mga unang yapak ng tao sa buwan sa larangan ng science, engineering at global cooperation. At bilang paggunita sa makasaysayang misyon, ipinagdiriwang din tuwing July 20 ang International Moon Day bilang pagkilala sa kakayahan at naabot ng tao sa larangan ng aeronautics. Ipinagpaliban muna ng South Korean singer-actress na si IU ang kanyang concert at paglalabas ng ika-6 na full-length album para mag-focus sa pagpapagaling. Ayon kay IU, lumala ang matagal na niyang kondisyon sa tenga.
kung saan lumalakas ang pagrinig niya sa sariling boses at paghinga at makaramdam ng pagkabara sa tainga na nagpapahirap sa kanyang pag-awit. Anya, tuloy-tuloy ang kanyang sintomas kaya nahihirapan siyang makuha ang tamang kondisyon para sa pagkanta. Matapos kumonsulta sa mga doktor, napagpasyahan niyang ipagpaliban ang Goyang Stadium Concert na nakatakda sana sa Setyembre. Maantala rin ang paglabas ng album dahil magkaugnay ang promotion nito at concert tour. Humingi naman ng paumanhin si Ayu sa kanyang fans at tiniyak na magfo-focus muna siya sa gamutan at pagpapalakas ng katawan para makabalik simula ng 2027. Sa aming pagbabalik, Lovie Poe, legit kapamilya na matapos mapabilang sa Star Magic Artists. Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. Opisyal na winelcome si Lovie Poe ng Star Magic Artist bilang bago at legit na kapamilya. Sa media conference ng With Love, ipinakita ang highlights ng journey ni Lovie kasama rin ang asawa niyang si Monty Blanco at kanilang supling sa kanilang naging buhay sa labas ng bansa. Ayon kay Lovie, extremely blessed siya dahil dati lang niyang pinapanood ang mga star ng kapamilya na ngayon ay makakatrabaho na niya ang ilan. Hindi pa rin siya makapaniwala dahil ang pangarap niya noon ay natupad na. Excited naman ang ilang kapamilya stars na ngayon ay makakasama na ni Lovie gaya ni na Enchong Z, Piolo Pascual at marami pang iba. Lovie, my mahal, as a colleague and friend, very supportive, very present, and as a friend, we were together in Floraville. Noong una mahiyain, pero once you get to know her better and know the person, very sweet. She's such a blessing on the set. So, very giving. Marami pa siyang pwede ibigay. I just want to say congratulations and welcome to Star Magic family. We're very excited to welcome Lovie Poe into the Kapamilya Star Magic family, our growing family, because Lovie represents excellence. She can do a lot of things. She's a great actress. She's a performer. She sings, she dances. And she's a producer. She creates stories. And more importantly, she's there to protect the legacy of her father. Sa classroom setup, madalas marami talagang estudyante. Kaya naman, kailangan para marinig ng lahat, hindi lang dapat modulated ang boses. Pero minsan kailangan ng lapel o microphone. Pero paano kapag naiwan niya ni teacher? May paraan ba? Oh no, I forgot my lapel! Don't worry, we got you! Next! Our topic for today is about social cultural context! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa politiko na si Margaret Smith. Ang sabi niya, ang serbisyo publiko ay hindi lamang tungkol sa mahusay at tapat na pagganap sa tungkulin. Dapat itong maging ganap na pag-aalalay ng sarili sa mamamayan, sa bayan at sa bansa. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!